Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli po tayong dumako sa ating pinag-aralan. Hallelujah. At in Jesus' name, patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon na punong-puno po ng wisdom, knowledge, and understanding na maunawaan po ang kanyang banal na salita. Dahil tunay na napakabuti po ng ating Diyos na buhay sa bawat isa sa atin. So, hallelujah. Muli, Ama, marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Kadakdaang salamat po sa mga banal mong salita, Panginoon, na patuloy pong nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, at transformation, sanctification, Panginoon ko, in the mighty name of Jesus, na makita namin ang tama at mali. Makakita namin ang tamang paglakad na sumusunod sa iyo, Panginoon, ng may humility, obedient heart at teachable heart, Ama. Patuloy niyo po kaming gabayan sa gabing ito, Panginoon, na marinig muli ang iyong tinig sa pamamagitan, Panginoon, ng aking buhay, O Diyos, na gamitin mo lang akong vessel, gamitin mo lang akong alulod, Panginoon, na magpahayag, Ama, kung paanong gumagamit ka noon ng mga tao, Panginoon. Lord, you are God na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan na gagawin mo at katagumpayan na ipapahayag mo sa araw na to, O Diyos. Patuloy po itong manuot sa aming mga buto and marrow, Father God, na Lord, disiplinahin kami, i-correct kami, Panginoon, i-rebuke kami ng iyong banal na salita sa pangalan ng aming Diyos na buhay, Ama. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, at maranasan namin ang manifestation ng iyong banal na salita sa araw na to sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. We acknowledge you, Holy Spirit, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So, balikan po natin. Last week, pinag-aralan natin, is about ano yung kasalanan na nagsa-silence sa God. So makikita natin doon yung pinakahuling natin na makikita natin the moment na nag-engage sa bawat isa sa atin ang pride. So pride po ang nagpapasilence sa tinig ng Panginoong Diyos. Amen? Lalo na kapag pumasok ito sa ating buhay. Whether ito ay nasa pag-iisip natin, sa posture natin o sa motive natin, kaya nga tayo pinapaalalahanan ng Panginoon na i-separate natin yung ating sarili. Amen, sa ganitong pag-uugali o asal. Dahil dito, makikita natin na baka hindi natin maranasan na marinig ang tinig ng Diyos o ang presensya ng Diyos dahil lang sa isang pagkakamali, lalo na sa ating mga mananampalataya. Amen? Kaya ang Panginoon po natin, amen, hindi niya po pwedeng, hallelujah, hindi po yung anak ko. Hindi niya pwede pong baguhin po ang kanyang way na kung noon ito yung nagpatahimik sa kanyang tinig para marinig. He is the same God hanggang ngayon po. Kaya wag nating hahayaan na ito yung magpapatahimik para lang hindi natin marinig o mag-turn, tumalikod sa atin. Amen. Totoo po na there's no condemnation sa Diyos. Amen. Pero nakita natin that pride, ito yung nagre-resist. Diba? Ito yung pinag-aralan natin last week. Kapag meron ka ng pride, nire-resist mo na yung sinasabi ng Diyos. Nagkakaroon ka na ng rebellion. Nai-influensyahan na yung ating puso. Diba? Hindi siya nagsisimula sa labas, kundi sa puso natin. Ang pagkakaroon ng pride, hindi po unang nakikita sa labas, kundi sa puso natin. Kaya anong nangyayari? Nagiging spiritual cancer. Nilalason na ang ating isip at puso kapag nagsimula siya. Yun yung pride. Ito yung spiritual cancer na dulot sa atin. Kaya nga kapag ang pride ang nangibabaw sa atin, sa soul natin, naging mas mataas ito, 'di ba? Anong mangyayari? Malalayo tayo sa tinig ng heaven o sa tinig ng Diyos. 'Di ba? Hindi po ito kasalanan na nagkokos lang sa pamamagitan ng ginawa ng kamay natin o sa ginawa natin from a distance. Kung hindi, ito yung nag-e-exaltation. Ito yung nag-e-exaltation sa mga puso natin. Kaya ngayong gabi, makikita natin kung paanong si King Saul po is man, di ba, na
both minahal ng Panginoon at inanoint ng Panginoon, pinili, in-empower at pinosisyon ng Panginoon sa greatness. Amen? Pero, ano nangyari? Nagkaroon siya ng failure. Na-failed siya to honor God. Diba po? Dahil sa kanyang pride. Kaya kapag binibigyan tayo ng Panginoon ng malinaw na instruction, simpleng instruction po sa pamamagitan ng simpleng instruction through Prophet Samuel. Yung spiritual father niya, yung mentor niya, yung divine guidance niya. Si Saul po, pinili niya yung partial obedience over full surrender. Pinili niya yung part lang na mag-o-obey siya. Hindi niya binigay ng buo sa Panginoon. And sometimes, ganun tayo. Namimili lang tayo ng part na nasusundin natin sa Panginoon na parang ang akala natin okay na yon. Pero naghahangad sa ang Panginoon sa atin talaga at nag-expect siya ng full surrender, mga kapatid. Ang Panginoon po, granted niya ng maraming katagumpayan si Saul. Amen? Binigyan siya ng opportunity kahit na ito ay hindi niya kalooban, 'di ba? Na gusto ng mga tao na maglagay na ng king katulad, gumaya sa ibang mga katulad na bansa. Bakit ayaw noon ni Lord ng king pa, hindi pa panahon, 'di ba? Kasi po siya pa yung nakatayong king. And may judges pa that time, kung babasahin niyo po at bubulay-bulayin niyo sa 1 Samuel, buhay pa si Prophet Samuel. At pagkatapos ni Samson, si Tatay Samuel po, bagamat wala siya sa judges, amen, siya po ang nag-rule over Israel. Nag-rule siya as a prophet, na lingkod ng Diyos, and as a judge. Amen? Pero that moment, dahil sa mga pride din ng mga tao na na-expose yung kanilang mga puso, hiningi nila ito at binigyan sila ng opportunity ng Panginoon. Pero winarningan sila that time na bago ibigay ang king na yon ni si Saul, bago ibigay yung king, ipinahayag ng Panginoon na lantaran sa mga tao kung anong mangyayari sa kanila. Nasasakupin sila, magiging alipin sila. Ganun po talaga, hindi nilihim ng Diyos sa mga tao ng Israel bago nila binigay at inanoint si Saul. Kaya yung opportunity na binigay kay Saul, authority at favor. Pero sa isang single moment, nung nag-expose ang pride sa puso niya, instead na mag-obey siya sa tinig ng Diyos, nag-lean siya on his own understanding at nag-seek siya sa approval ng tao over pleasure ng Panginoon Diyos. Katulad ni Lucifer. Si Saul po was lifted in the position but fallen in heart. Ganon din si Lucifer. Amen? And it cost him everything. Kaya nga ang pride, kapatid, kung meron pa tayo nito, mag-ingat po tayo kasi hindi tayo nililason nito sa labas kundi sa loob. Because of pride. Amen? Si Saul po, anong nangyari sa kanya? Nawala siya sa lugar kung saan God's grand to plan for Israel. At anong nangyari? Ang Panginoon po, amen, hindi siya makakakilos sa kumbaga ang principle ng Panginoon kasi hindi siya kumikilos sa mundo ng walang vessel. Kailangan ng katawan ng Holy Spirit. Amen. Kaya nga kung makikita nyo by spiritual realm, ang demonyo po, kailangan niya rin ang katawan mo para makapaghasik ng lagim dito o ng darkness, 'di ba? O ng kaguluhan sa mundong ito, division, 'di ba? Kamatayan, pagnanakaw, paninira sa tao, kailangan niya ng katawan. Natitira ng kanyang dark spirit or evil spirit o devil spirit. Alam niyo ba na wala tayong pakinabang sa demonyo pag patay na tayo? Hindi kailangan ng demonyo na patay na soul. Dahil even patay na ang soul natin, hindi niya to pinapakinabangan sa impyerno. Hindi niya to pinapakinabangan sa dead realm. Walang pakinabang ang demonyo sa dead na soul. Isipin niyo pong mabuti, aanhin niya yung dead na soul. Sino yung aanhin niya sa dead sa Hades? Wala. Kaya nga hindi niya ginagamit yung mga buhay. Hindi niya ginagamit yung mga patay na tao. Ang ginagamit niya tayo.
'Di ba? Sinisira niya yung pamilya natin habang tayo ay buhay, hindi habang tayo ay patay. Kaya nga dapat tayong mga mananampalataya maging matalino tayo na huwag tayong magpagamit sa demonyo. Huwag tayong magpagamit sa ugali ng demonyo na mag-manifest sa atin. Amen? Even ang Holy Spirit po, because He is a God ng living. Diba? Hindi siya Diyos ng patay, Diyos siya ng buhay. Kaya nga sa part ng God natin, walang patay. 'Di ba? Even nung namatay si Tatay Samuel, he is alive. Even nung nakita nyo, nakatagpo ni Jesus Christ, si Tatay Moises. Amen? And si Elijah na nakita at nasaksihan nila Peter sa bundok. Kasi sa realm ni God, there is no dead. Walang patay. Kaya nga, yun ang nagpapatunay ng lahat ng taong tumatanggap kay Jesus Christ ay may eternal life. Bagamat nakita nilang pisikal na namatay sa tandaan si Moises, buhay siya. Amen? Kaya nga maging matalino tayo mga kapatid, walang pakinabang ang kaaway kapag ang patay na soul. Sa mga buhay na soul siya nagmamanifest, kaya wag niyong hayaan na papasok siya sa pamilya niyo o mismo sa inyo para bigyan kayo ng pride na matanggal sa posisyon na pinlano ng Diyos sa inyo. O malaso ng buo nating pag-iisip, katawan, 'di ba? At puso. Amen? Kaya nga, dito nakikita natin that Lord never, hindi siya gumagamit ng walang vessel. Kaya, nakahanap siya ng another king. Naghanap siya ng another king. Amen? Hindi pwedeng maghari si Holy Spirit kasi God is a Holy Spirit. Hindi siya pwedeng hindi papasok sa isang tao na pupuspusin niya para maghari at gamitin ang katawan sa mundo. Kaya nga ikaw at ako may Holy Spirit ka kung tunay kang tumanggap sa Diyos. Kaya nga kung ma-appreciate lang natin at i-acknowledge natin si Holy Spirit, He can speak to us. He can give us power. He can empower us. Actually, si Holy Spirit, ina-acknowledge siya as she. Hindi dahil babae siya. Kaya nga kung matalino kayo, Holy Spirit is acknowledged as babae kasi ang babae ma-wisdom. Punong-puno ng wisdom. Amen? Kung mababasa niyo sa Proverbs, in-acknowledge siya as babae. Kasi ang favor ng Diyos nasa mga kababaihan, yun ang katotohanan. Kapag inalam natin ng malalim ang kautusan ng Panginoon, ang principle ng Diyos, alam niyo ba, tingnan niyo kung sino naka-receive ng favor of God. Mary received the favor of God. Samantalang si Moises, di ba, sinabi na halos naging kapantay siya ng Diyos. Ano pa yung panalangin niya? If I can, di ba, sabi niya dun sa prayer niya, kung nagbubulay-bulay kayo ng masalita, kung nakatakbo ako ng pabor galing sa'yo, Panginoon, ipakita mo sa mga taong nasa side kita. Diba? Samantalang tayong mga kababaihan, we found favor from God. From the beginning pa lang. Diba? Sa tadyang pa lang ni Abel, sa tadyang pa lang ni Adan, may favor na tayo. Amen? Diba po? Mahihirapan lang tayo sa panganganak, pero mas mahihirapan ng kalalakihan. Hindi nyo ba napansin yon? From the beginning pa lang, because we found favor from the God. Kung walang babae, walang multiplication, ganun tayo kahalaga. Kaya nga itong mundong ito, bakit ito tinawag na Mother Earth, hindi Father Earth? Can you realize that, mga kababaihan? Minsan po, itatapik natin kung gaano ang divine, kung maliit lang ang tingin mo sa sarili mo bilang kababaihan, nagkakamali ka. You found favor. Kaya nga ang kababaihan, pag nawala sa pamilya, madalas sira ang pamilya. Ang kababaihan ang madalas nag-iimpluwensya sa espiritual ng mga pamilya, hindi ang kalalakihan. Kaya kayo, mag-ingat kayo kapag gustong sirain ng demonyo ang pamilya ninyo dahil pag nawala kayong mga kababaihan, madaling mabuwag ng demonyo ang pamilya.
Kahit magtanong kayo at kahit i-search nyo kung sino ang nag-akay sa mga kalalakihan sa harapan ng Panginoon Diyos, karamihan ay babae. Kaya nga kung mapapansin ninyo, even sa mga Bible study, karamihan babae. May we have the wisdom na makita natin ang katotohanan ng kahalagahan natin. Na wag dumapo sa atin yung pride na to. Amen? Kaya nga, nag-found, di ba, naghanap si Lord ng king. Hindi sa palasyo, kundi isang David. Yung lalaki, di ba, yung batang lalaki na halos kinalilimutan ng kanyang sariling ama. Dinidismiss, di ba? At winawalang bahala ng mga kapatid. Pero kahit na winawalang bahala siya at nakakalimutan siya ng kanyang ama, he was the beloved by God for one reason. His humility. Kaya nga kung may isang bagay na nakapagpapasilent sa tinig ng Diyos, may isang karakter din na magbibigay sa atin ng pintuan para marinig ang tinig ng Diyos. Ang humility sa harapan ng Diyos. Ito yung katotohanan na hindi pwedeng irreplaceable o iwala sa lugar o mata ng Panginoon, mawala sa mata ng Panginoon yung mga taong may humility. Excuse me po. Ang Lord po, hindi ko sinasabi na nagdidepend siya sa vessel o sa tao. Pero He prepare the vessel. He can raise up anyone. At any moment, kahit anong panahon, kahit anong oras, pag gusto ng Panginoon, kaya niyang gawin yun. Kahit ano pa yung background mo. Kahit ano pang purpose. The only qualification, hinahanap ng Panginoong Diyos, yung puso ng posture, ng humility. Alam niyo po ba yun? Yung posture natin ng humility sa harapan ng Diyos. Kasi regalo po ito. Amen? Napakapalad po natin. Dahil dito, hindi lang natin masasabi na basta regalo lang siya. Pero ito yung katotohanan na magsisecure sa isang lugar o part ng kingdom na marunong mag-surrender. Kapag may humility ka, kaya mo mag-surrender sa Diyos ng buong buo. Pero kapag may pride ka, ang pride, kahit pag-gaano ka ka-anointed, kapag nag-appear po ang pride, lagi ka nitong ililid sa replacement. Amen? Lagi itong maglilid sa'yo na mawala sa lugar kung saan ka nilagay ng Diyos. Kaya sama-sama po tayo magbuklat sa 1 Samuel. Amen? Sa buong chapter po ng 1 Samuel, basahin ko po sa inyo. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipunin silang lahat. So yun po ang instruction. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian. Lahat. Ang sabi po lahat.
ng ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Kaya't tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel. Nang bilangin niya, umabot ito sa 20,000 ng mga kawal bukod sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod na Amalek. Nag-abang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga Sineyo at pinasabi niya, umalis na kayo riyan, humiwalay kayo sa mga Amaleka upang hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto, kaya't umalis ang mga Sineyo. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Zur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol nila ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon at pinatay lang niya ay lahat ng hindi na pakikinabangan. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga silang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magtayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya, pagpalain ka ni Yahweh. Sinunod kong lahat ang utos niya. Itinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha niya ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang manguwalang halaga ay pinatay namin. Sinabi ni Samuel, tumigil ka! Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ay namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Itinutusan kaniyang lubusin ang masamang bayan, inutusan kaniyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagdiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinaway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-inbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mong malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako at pinapuntahan niya sa akin. Sa pinapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amaleka. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam na tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba, sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinaway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kautusan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ang aking kasalanan, samahan mo ako sa pag-uwi upang makasamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh.
Itinakwil ka niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang piraso nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y pinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako ng kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at buong bayang Israel. Samahan mo akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya si Agag at nanginginig sa sinabi nito, siguro na may hindi ninyo ako papatayin. Sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng mga anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak, ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harapan ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama. Si Saul naman ay sa Gibea. Mula noon, hindi na siya muling nakipagkita kay Saul, subalit ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Amen. So narinig po natin yung buong kwento. Sa chapter na to, mawi-witness po natin yung paglalahad, amen, ng hari. Amen, na nagkaroon ng pagkabagsak, ng failure. Amen, hindi po sa panglabas. But because una sa inside, sa inward po, sa kaloob-looban ng rebellion niya. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng rebellion sa labas, sa kilos una, hindi po, una sa puso, sa isip natin. Amen? Bago siya nagkaroon ng downfall at pagkabagsak, amen? Hindi po ito nagsimula sa pag-disobedient niya. Hindi po ito nagsimula sa hindi niya pagsunod agad. Nagsimula ito sa pride niya na dahan-dahan pong pinatigas at nagkaroon siya ng stubbornness na anong naging dulot po? Nagwakas ito sa spiritual na pagre-reject niya sa Panginoon. Amen? So makikita natin dito na po, ang Panginoon po, through Tatay Samuel the prophet, binigay niya kay Saul yung clear na uncompromising na instruction. Simpleng instruction po, patayin lahat. Walang bubuhayin, bata, matanda, di ba? Amen? Wala pong bubuhayin. Pati mga hayop, wala po siyang sinabing bubuhayin. Pag sinabing lahat, common sense po, lahat, ibig sabihin, lahat. Amen? Simpleng instruction po. Simpleng instruction. Actually, kung mababasa po natin, ito yung unang instruction sa kanya pero hindi niya nagawa ng tama. Bilang king po unang instruction to kahit sa madaming mga katagumpayan na binigay sa kanya. Una lang siyang binigyan ng instruction ng Panginoong Diyos na bigudin ng Panginoon. Kaya lubos, sabi nga doon, sabi niya, lahat ng Amalek, patayin mo. Lahat ng hayop sa Amalek, patayin mo. Pero dito po, makikita natin, yung divine, kasi divine na utos to ng Diyos mula sa kay Prophet Samuel. Hindi po ito basta opinion lang o sinabi lang ng kapitbahay mo. It is divine na utos mula po. Kumbaga sa ito yung divine decree. Pag sinabing decree, di ba, pag nagdadasal kayo, I decree and I declare, di ba? Kapag nagdadasal kayo, yung ginagamit natin, I decree. Pag sinabing decree, inuutusan ko. Di ba?
at dinideklara ko. Sinasabi natin yun sa panalangin at ang panalangin is pangungusap natin sa Panginoon, communication natin sa Diyos. So this is divine word na sinasabi natin. Diba? Ito yung dinidecree na ito ay may ugat ng justice na dapat magkakaroon ng ito yung dapat na magiging alaala o remembrance ng mga tao na magbibigay ng justice sa Israel dahil sa mga kalapastanganan na ginawa nila sa people of God. Hindi dahil masama si Yahweh kaya gusto niyang papatay lahat ng mga tao na yun kahit batang walang kinalaman dahil lahi yun ng mga taong lumapastangan, umapi sa mga Israel kung mababasa po natin ang history. At ito na yung judgment ng Diyos. Kapag judgment ng Diyos, kiniklear niya talaga yung walang matitira ng mga tao. Wala silang malilipol silang lahat, walang matitirang mga lahi nila, yun ang judgment ng Diyos. Kaya nga ang judgment ng Diyos, wala po siyang pakailan. Once na hindi tayo sumunod sa instruction, kahit sa part ni Noah noon, kahit 8 lang sila, pinatay niya lahat yon. Amen? Dahil una siyang nagbibigay ng instruction sa atin, una siyang nagbibigay ng order sa atin mga kapatid bago siya mag-action. Kaya nga tayong mga mananampalataya, pag hindi tayo sumunod, anong nangyari sa atin? Nag-fail tayo, di ba? Kapag partially lang ang obedient natin dahil sa pride, kasi once na partially lang ang iyong may part ka lang na sinusunod o delay ka, disobedient pa rin yun sa harap ng Panginoong Diyos. Lalo na, kaya nga po sabi ko sa inyo, once na narinig niyo ang tinig ng Diyos, ang taong may mataas na reverence sa Diyos, hindi ka lang basta, ay narinig ko yung sinabi ng Diyos na ganito, susunod ka kaagad kasi may banal na takot ka doon. Amen? Hindi katulad po ni Saul na inobey niya lang selectively. Amen? In-spare niya pa yung mga ibang hayop. Diba? Ano nangyari sa kanya? Nililihis niya pa yung sarili niya, isinisisi niya pa sa kanyang mga tauhan. Dahil sa kanyang desire, diba? Sa justification niya na ginagawa sa sarili niya. Yun yung ginagawa ng pride. Yung huling-huli ka na, gina-justify mo pa yung sarili mo. Nang dadamay ka pa ng iba. Amen? Pinreserve niya pa. Amen? Yung ibang mga bagay na inutos lahat ng Panginoon na sana pinatay niya. Dahil sa kanyang distraction. Dahil sa kanyang pride. Dahil sa pride niya, na-reveal yung condition ng kanyang puso. Yung isang king na mas takot sa mga tao kaysa takot sa Diyos. Alam niyo po ba, wag nating ugaliin ito mga kapatid. Kasi napakadelikado po na magkaroon tayo ng compromising sa tao kaysa compromising. 'Di ba? Kaysa po takot o banal na takot sa Diyos. Kaya nga nung kinompront ni Saul, 'di ba po? Makikita natin dito, nag-greetings pa siya. Nag-greet pa siya kay Tatay Samuel. Amen? Makikita niya pa dito na pagpalain ka ng Panginoon, ang ganda-ganda pa ng greetings niya. Amen? Na sinabi niya pa na sinunod ko lahat ng sinabi ni Yahweh sa akin. Diba? I have performed, sabi niya sa English, the commandment of the Lord. Pero si Samuel, alam niya na, dahil bago pa siya humarap kay Saul, kinausap na siya ng Diyos na pinagsisisihan ko. Amen? Napiliin siya. At pati yung mga hayop, sabi niya, pinatay ko rin. Kaya nga, if we truly obey po sa Panginoon, amen, kahit po ngayon sa panahon na to, sumunod na po tayo ng buong surrender sa Diyos. Huwag nating hayaan. Ngayon na narinig nyo to, hindi po to aksidente. Na kung sino man po ang may pride sa atin, huwag nating patayin ang tinig ng Diyos dahil lang sa pride natin o kahit pa maliit na pride yan. Amen? Kaya nga po, partial obedience is still disobedient. And disobedient, especially po, alam nyo, makikita nyo to, nakarap ito sa mga religious justification. Amen? Katulad ng ginawa po. Amen? Ni Saul, sabi niya, gina-justify niya, nirarap niya pa na iaalay para kay Yahweh yung matataba. Hindi gusto ni Yahweh na ialay sa kanya yung mga hayop na yun. Hindi ko hiniling sa'yo na ialay yan. Amen? Kaya ganun na lang yung galit ng Panginoon. Hindi humihiling ang Diyos, kaya wag nating gagawin yung bagay na hindi pinapagawa sa atin ng Diyos.
na feeling natin, magugustuhan niya i-sacrifice na yun na hindi niya pinapagawa. Kaya nga minsan, alam niyo po, maraming mga mananampalataya na mapapagod sa paglilingkod kasi may mga bagay sila na ginagawa na hindi pinapagawa ng Diyos. At may mga inaalay sila, di ba, na sacrificial. Amen? Na hindi naman sinabi ng Diyos sa kanila para lang magmalaki dahil sa pride, lalo na po sa mga churches. Di ba? May mga tao na sabi ng Panginoon, narinig ko, sabi ng Panginoon, ibenta ko yung bahay at lupa ko. Di ba? Tingnan niyo po yung mga sumunod. Di ba? Doon sa dating, ano yun, nagpahinto na ABS-CBN, di ba? Yung mga tao na nalinlang, ibenta yung mga ari-arian nila. Kaya kung talagang hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos, hindi gusto ng Diyos maging mahirap tayo mga kapatid. Kung meron tayong discerning spirit, hindi po papagawa ng Diyos yung mga bagay. Amen? Na magiging mahirap tayo o magiging kawawa tayo sa paningin niya. Dahil gusto niya magamit tayong vessel na maging influential sa mundong ito. Hindi gumagamit ang Panginoong Diyos na hindi kagamit-gamit na tao. Kasi kapag ikaw pinili ng Panginoong Diyos, i-empower ka niya, ihahanda ka niya, ipe-prepare ka niya, katulad ng pagpe-prepare niya kay David. Amen? Na yes, maaaring nire-reject siya ng tatay niya at nire-reject siya ng kanyang mga kapatid, but not God. But not God. Amen? Kaya hindi pwedeng sabihin natin po na hindi gagamit ang Diyos ng tao na Yana, hindi gagamit po ang Panginoong Diyos ng tao na hindi niya i-empower. Amen? Kaya nga dito po dito makikita natin na ang rebellion po, anong sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang pagiging rebellion daw natin na mga mananampalataya ay nagiging para tayong mangkukulam. Kapag nagkakaroon tayo ng rebellious heart, mga kapatid, ang tingin sa atin ng Diyos mangkukulam. Kaya wag niyo pong tingnan na mangkukulam lang yung may hawak ng manika o may hawak ng karayom. Dahil sa paningin ng Diyos, ang pagiging rebellion ng isang mananampalataya sa harapan ng Diyos ay katulad ng isang mangkukulam. At ang hindi pagsunod sa Panginoon, sa tinig niya at sa kanyang instruction ay katulad ng isang idolatry. Isang katalampalasan sa Panginoon. At hindi ito po ang ilaw ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ito yung ilaw na magbibigay sa atin ng light ng salita ng Panginoong Diyos, kundi ito yung nagre-resist. Ito yung katumbas ng nagre-resist, di ba? Sa tinig ng Panginoon Diyos. Same po sa spiritual darkness na nag-govern sa sorcery at adultery. Ang rebellion at ang stubbornness natin. Kaya nga po si Saul, makikita natin doon na nahulog siya at nag-rebel ito, di ba? Nahulog siya at ito yung nag-reveal sa deeper truth, yung malalim na katotohanan na ang Panginoon po, God value obedience over performance. Mas binavalue ni God yung obedient natin over performing. Hindi gusto ng Diyos na nagpa-perform tayo. He is not impressed sa mga sacrifice po kahit gaano pa kalaking pera ang ibigay mo dyan kung di naman pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Amen? Kaya makikita natin doon, hallelujah, kahit gaano pa, huwag nating hahayaan na magkaroon tayo o mangibabaw o sumulpot ang disobedient heart natin. Hindi nagsisik si Lord ng ritual, mga kapatid. Ang hinahanap niya sa atin, mataas na paggalang, reverence. He is not seeking ritual, but reverence. Hindi po offering, but obedient sa harap ng Diyos. At dito makikita natin si Tatay Samuel, di ba, nung dineliver niya yung judgment na mag-e-echo sa pahina ng history na to. Sabi niya doon, because you have rejected the word of the Lord.
He has also rejected you from being king. Even si Saul po, nag-confess, di ba? Hingi ako ng tawad, kakausapin ko si Yahweh. Pero, sabi niya, i-honor mo pa rin ako sa mga elders, sa harap ng mga elder. Parangalan mo pa rin ako. Di ba? Makikita mo dito yung puso niya, hindi siya concerned sa restoration na gagawin ng Diyos sa kanya eh. Mas concerned siya sa reputation niya before the men. Amen? He's not concerned for restoration with God, but reputation before men. Napakapangit po ano? Yung compromising niya sa mga men, sa mga tao sa harapan niya. At hindi po sa pinakadakilang Diyos natin. Kaya that's the danger po ano, kapag tayo nagko-compromise sa tao at hindi sa Diyos. Amen. Nawawalan po tayo ng pagkakilala sa Panginoong Diyos dahil mas gusto natin na o-honor tayo ng tao. Yes, gusto niyang mag-worship. Pero kung wala tayong true repentance, 'di ba? Dahil gusto mo lang na makita yung pagpaparangal sa'yo sa harap ng mga tao na yon, mali pa rin yung puso natin. Mas hinangad niya yung appearance over authenticity. O yung tinatawag na pagiging tunay. Pagiging totoo sa harap ng Diyos. Mas gusto niya yung mga panlabas na appearance na makita. Kaya, anong nangyari? Napunit niya pa yung damit po ni Tatay Samuel. Amen? Kaya nga, ano nangyari nung na-rip niya po yun, na-torn niya, di ba? Sabi niya, the Lord hath rent the kingdom of Israel from this day. Mula sa araw na to, tinatanggal ng Panginoong Diyos. Ano yung makikita natin dito na po na malalim na kapahayagan sa kwento na to? Ang pride po, mga kapatid, una, nagre-resist ito o lumalaban ito, nilalabanan nito yung instruction ng Diyos. Even when it comes from trusted voice. Kahit galing pa ito sa mapagkakatiwalaang tinig ng Diyos, nilalabanan ng isang taong may pride ang instruction ng Diyos. And it is dangerous. At dito sa kwento na to, makikita natin pangalawa, yung fear of man is doorway po to rebellion. Ang pagkatakot sa mga tao ay pintuan po ito. Ito yung landas o daan na dadalhin tayo sa rebellion o pagiging witchcraft sa mata ng Diyos. Pangatlo, God does not overlook disobedience. Ang gusto lang po ng Panginoon, we offer worship ng buong puso natin na may kagalakan. Pang-apat po, humility secures favor. Ang humility po, nagsisecure ito ng favor natin sa harap ng Diyos. But pride invites replacement. Pag pride po, matatanggal tayo sa pwesto o posisyon kung saan tayo pinosisyon at inalay ng Diyos. Kaya matuto po tayo sa soul story na to. Yung formal na reminder sa bawat isa sa atin. Hindi po sapat na pinili lang tayo. Yung obedient po natin at humility natin ang magsusustain sa calling natin, mga kapatid. At in the end, mas mabuti pa rin na lumalakad tayo na may tahimik na pagpapakumbaba kesa mag-reign yung prideful disobedient sa mga puso natin na magpapatahimik at magpapasilent po sa tinig ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, lagi po nawa tayong matagpuan ng Panginoon kahit na napakatahimik lang ng humility natin, hindi kailangan makita ng buong tao.
Isang mata lang, mga kapatid, na nakakakita ng puso natin at katotohanan. Na nag-worship tayo in spirit and in truth sa harapan ng Diyos na yun. Walang totoong makapagsasabi na may humility ako o may humility ka kung hindi ang Panginoong Diyos sa harapan niya. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you sa reminder, Panginoon. At sa napakahalaga na babala mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming magkaroon ng disobedient heart and rebellion heart sa harapan mo bilang mga intercessor, Father God. Na may alay namin at maposisyon namin sarili namin na laging nagpapakumbaba sa'yo, lalo na sa mga panalangin, Panginoon, na itinataas namin. Dahil ito yung divine instruction mo sa bawat isa sa amin kung paano kami makipag-communicate sa iyo dahil divine ang pakikipag-usap namin sa pamamagitan ng panalangin na ginagawa namin sa bawat oras at bawat araw, Panginoon, na humaharap kami sa iyo. Lord, na kung paano ng mga vessel na to, Ama, ay may mga templo, Panginoon ko, na inihayag mo noon. Lord, we are the vessel na pinili mo right now. Natanggalin mo, Panginoon, i-depart mo kami sa disobedient, i-depart mo kami sa rebellion, i-depart mo kami, Panginoon ko, sa pride, Ama. At ma-decree, Panginoon, sa amin ang humility, Panginoon. Hallelujah. Na katulad mo, Panginoon, kung paano ka nagkaroon ng humility sa harapan ng iyong Ama na makalakad kami, Panginoon. Lord, tanggalin mo kahit pinakamaliit, Panginoon, na pride na pwedeng maglason inside us na maging cancer ito spiritual na mawasak kami o magkaroon kami ng downfall dahil lang sa pinahintulutan namin yung maliit na pride na magsisimulang lasunin ang aming buong katawan, pag-iisip, Panginoon, salita at gawa sa harapan mo. Lord, huwag mong hahayaan na ma-replace, Panginoon ko, yung iyong character through us, Father God, na pinili mo na maging vessel mo, na tinawag mo para makita yung better walk na lumalakad patungo sa destination na nilaan mo para sa bawat isa sa amin. Na hindi to magkaroon ng replacement just because of pride na meron kami, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, na i-restore mo mula sa taong ito na pagpasok ng buwan, Panginoon, ang humility sa bawat isa sa amin, Panginoon, na yun yung makitang ng mga tao, na magkaroon kami ng mga spiritual, Father, mentor, divine guidance, Panginoon, na hindi kami magkaroon ng partial obedient but overfull surrender, Panginoon, sa iyo, Panginoon ko. At huwag mong hahayaan na magkaroon kami ng destroyment, na makonsume kami, makorrupt kami, Panginoon. At ma-attach kami, Panginoon ko, hallelujah, sa cancer na to, O God. Na ito yung maging host ng aming soul, Father God. But Lord, let your Holy Spirit, Panginoon, instruct us, consume us, corrupt us, Father God. In the mighty name of Jesus. Lord, patayin mo lahat ng pride, Panginoon, sa aming buhay. At mag-dwell, Panginoon ko, ang presensya mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, help us to cut off, Panginoon, ng pride in the mighty name of Jesus sa bawat isa sa amin, Father God. Tanggalin mo, Panginoon, yung mga veil na tumatakip sa aming mga mata na makita namin yung dimension ng puso mo na meron ka. Na maging masigit kaming malapit sa'yo because of humility, Panginoon, at hindi distance. Na maging proud kami sa sarili namin, O God. Na pakiramdam namin kami ang gumagawa ng lahat ng to, but above all, Father God, help us to bend our knee, Panginoon ko, lagi sa harapan. Create us a new heart and renew the right spirit within us, Panginoon. Yung may above surrendered. Yung hindi bulag, Panginoon. Yung marunong magpakorek. Yung hindi bingi sa instruction mo, Panginoon. Lord, mag-rain nawa ang tinig mo sa amin, Panginoon, mula sa taon na ito at sa mga susunod pa. Lord, don't let us to resist your voice because of pride. Don't let us to replace your voice because of pride. Lord, don't let us reject your voice because of pride. Na kapag sinabi mong matuto kaming magpatawad kami in any cost, Father God. Because obedience is better than sacrifice.
Tsaka 'pag sinabi mong magmahal kami, na hindi namimili ng kulay ng tao o kasalanan ng tao. Lord, help us to align our spirit and our soul and our flesh through your divine plan, divine work, divine will, and divine destination. May the power of the Holy Spirit fill us every day, Father. Kahabagan mo kami. Pagkalooban mo kami ng grasya, Panginoon, na magkaroon ng full obedience sa'yo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Back to you, Ate Jane.